Mga kaibigan, ngayon po ay election season na naman at syempre, alam nyo po kapag ganitong panahon, labasan na naman yung mga payaso, yung mga inutil at mga walang kwentang politiko. Pero gusto ko lamang pong linawin, mga kaibigan, na hindi naman po lahat ng politiko ay ganon. Meron naman pong konti na matino, maaasahan at mapapagkatiwalaan. Mas marami nga lang po yung mga walang kwenta. Sabi nga, there is always an exception. Uulitin ko po, mga kaibigan, hindi po lahat ng politiko ay inutil at walang kwenta. Meron pong kakaunti na maayos at mapapagkatiwalaan. Ngayon po, mga kaibigan, sa pagpili natin ng mga iboboto, ay dapat po nating tingnang mabuti yung history o track record ng isang politiko o kandidato. Doon pa lamang po, mga kaibigan, malalaman na natin kung dapat bang iboto itong isang kandidato. Yung pagtingin pa lamang natin sa kanyang track record o dun sa background niya, malalaman na natin kung ito ba'y karapat-dapat pagkatiwalaan ng ating boto. Ano ba ang track record niya? Kawatan ba itong kandidato na ito? Magnanakaw ba ito ng buwis? Mamamatay tao ba ito? Kumikilos lang ba ito pagka panahon ng eleksyon? Kumikilos ba ito tuwing may kalamidad? O baka pakuya-kuya-kuy lang sa loob ng bahay niya pagka panahon ng bagyo, pag panahon ng baha? Lagi ba siyang absent o laging nasa bakasyon at hindi mahagilap kung kailangan? Isa pa po, mga kaibigan, tingnan nyo po, tingnan natin. Ito bang kandidato na ito ay napakayabang? Napakayabang. Pero mabait lang kapag panahon ng kampanya. Kung re-electionist naman, kung sakaling ang isang kandidato ay re-electionist naman, tingnan natin, nagawa ba niya yung mga dati niyang plataforma? O napako lang yung kanyang mga naunang ipinangako? Namimili ba yan ng boto? Di mas lalong hindi dapat manalo. Alam niyo po, mga kababayan, panahon na para itaas natin ang antas ng ating kamalayan bilang mga botante. Huwag na pong makuha sa pang-uuto ng mga walang kwentang politiko. Yung dadaanin lang kayo sa pakyut, magpapakyut lang, yung pasayaw-sayaw, pakanta-kanta sa entablado, hindi entertainment at hindi showbiz ang politika, dahil ang involved po dito ay buhay nating mga mamamayan. Kinabukasan natin ang involved dito. Kaya hindi natin kailangan ng mga pakanta-kanta at mga pasayaw-sayaw na sistema ng pangangampanya. Hindi rin natin kailangan ang mga politikong panay ang pangako pero wala namang tinutupad. Halimbawa, mga kaibigan, nabibilang nyo pa ba kung ilan ng presidente, vice-presidente, kung ilan ng mga senador at mga kongresista ang nangako na tatapusin ang contractualization? Nabibilang nyo pa ba kung ilan ng politiko ang nangako niyan? Ngayong mag-e-eleksyon na naman sa May 12, 2025. Bakit nandyan pa rin ang labor contractualization? Hindi naman nawala. At mga kaibigan, nabibilang nyo pa ba kung ilan ng government officials, kung ilan ng local government officials ang nangako sa inyo na aayusin at pagagandahin ang inyong lugar? Ilan ng local government officials ang nangako sa inyo
na paiigtingin ang peace and order sa inyong pamayanan? Nabibilang nyo pa ba kung ilang politiko ang nangako na aayusin ang problema sa traffic, problema sa basura, at problema sa pagbaha sa inyong lugar? Nabibilang nyo pa ba kung ilan ng national at local officials ang nangako na tutulungan tayong mga mahihirap na maiangat ang antas ng ating pamumuhay? Nabibilang nyo pa ba lahat ng mga yan, mga kababayan? Nabibilang nyo pa ba kung ilang politiko na ang nangako sa atin na tatapusin ang korupsyon sa pamahalaan? Mga kaibigan, tuwing panahon ng halalan, puro tayo na lang mahihirap ang ginagawang dahilan. Kaya daw sila tatakbo sa eleksyon ay para makatulong sa ating mahihirap. Mga kababayan, ito'y isa ng bulok na pangako. Puro na lamang tayo ang ginagawang sangkalan. Puro na lamang tayong mahihirap ang ginagawang dahilan tuwing may paparating na halalan. Panay ang bigay sa atin ng mga pangakong madalas naman ay napapako. Mga kababayan, mga kaibigan, panahon na para bigyan natin ng dangal ang ating boto. Ipagkatiwala natin ang ating boto sa karapat-dapat na kandidato. Suriin nating mabuti ang kanilang pagkatao. Kilatisin nating mabuti ang kanilang track record. Huwag nang magpauto. Tigilan na ang pagiging panatiko at matutong magsuri at huwag basta maniwala sa mga pekeng balita. Tandaan natin na walang manloloko kung walang magpapaloko. Walang mang-uuto kung walang utu-uto. Hindi tatakbo bilang kandidato ang mga walang kwentang politiko kung alam nilang tayong mga botante ay matalas, mapanuri, at matalino. Hanggang dito na lang po muna, mga kaibigan, at kita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po.